Bata ng mga Ingles. Si Pinocchio. Noong unang panahon, sa isang maliit na bayan, nakatira ang manlililok na si Geppetto. Gumagawa siya ng mga laruang gawa sa kahoy at binibenta ang mga ito. Tuwang-tuwa ang mga bata sa mga magaganda at makukulay niyang mga laruan. Matagal nang gusto ni Geppetto na magkaroon ng sariling anak. Ngayon, gagawa ko na isang puppet na batang lalaki at ituturing kong parang tunay kong anak. Naghanap si Geppetto ng magandang troso sa gubat. Hanggang sa matagpuan niya ang isang maliit na punong kahoy. Aha! Ito na mismo ang punong kahoy na hinahanap ko. Binuhat niya ang troso sa kanyang likuran at dinala ito pabalik sa kanyang bahay. Nilapag niya ang kahoy sa mesa at sinimulan itong ukitin. Sa kanyang pag-ukit, unti-unting nahubog ang puppet na kahoy. Unang nahubog ang kanyang mukha at sumunod ang mga kamay at paa nito. Hanggang sa natapos ni Geppetto ang puppet na hugis batang lalaki. Oh! Napakagwapo naman ang puppet na ginawa ko. Naalala ko tuloy ang aking kabataan sa iyo, anak. Hinding-hindi kita ipagbibili kanino man. Mula ngayon, tatawagin kitang Pinocchio. Pagsapit ng gabi, natulog si Geppetto katabi si Pinocchio. Mahimbing ang pagkakatulog ni Geppetto dahil napagod siya sa kanyang gawain buong magdamag. Bigla na lang dumating ang isang diwata. Geppetto, maraming bata ang napaligaya mo sa iyong mga nilililok na laruan. Gagantimpalaan kita ng isang espesyal na regalo kapalit ng iyong dakilang gawain. Tinutok niya ang kanyang magic wand kay Pinocchio at isang malaking sorpresa. Unti-unting gumalaw ang batang puppet ng mag-isa. Bumangon ito mula sa kama at nagbigay galang sa diwata. Maraming salamat, diwata. Binigyan mo ako ng buhay. Pwede na akong maglakad at sumayaw. Oo, kaibigan. Ngayong buhay ka na, kailangan mo maging mabuting bata. Makinig ka lagi sa iyong ama at huwag mo siyang susuwayin. Kapag napatunayan mong isa kang mabuting anak, bibigyan kita ng espesyal na regalo. Talaga po? Lagi ko pong susundin si tatay. Shh! Natutulog ang tatay mo. Huwag mo siyang istorbohin. Sorpresahin mo na lang siya sa umaga. Kinaumagahan, pagising ni Geppetto, nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Pinocchio na nakatingin sa kanya at kumukurap ang mga mata. Diyos ko! Buhay ang batang puppet! Buhay si Pinocchio! Opo, tatay. Buhay na buhay po ako. Niyakap ni Geppetto si Pinocchio. Hindi ako makapaniwala. Ngayon lang ako naging ganito kasaya. Nagsimulang mamuhay ng masaya sina Geppetto at Pinocchio. Dumating ang panahon ng pagpasok ni Pinocchio sa eskwelahan. Tatay, ngayon po malaki na ako at pwede nang pumasok sa eskwela. Bilhin niyo po ako ng libro at lapis. Oo naman, ibibili kita ngayon din. Hindi sapat ang pera ni Geppetto para bumili ng gamit pang eskwela. Kaya binenta niya ang kaisa-isa niyang Amerikana at ibinigay ang pera kay Pinocchio. Tatay, nasaan na po yung Amerikana mo? Hindi ko lang sinuot ngayong araw. Luma na kasi at nagkasira-sira na. Ayoko na siyang suotin pa. Sige na, tumuloy ka na anak. Mag-aral kang mabuti at magpakabait ka doon. Sige po, tatay. Salamat. Paalam po. Masayang lumakad si Pinocchio patungo sa kanyang papasukang eskwelahan. Nakakita siya ng maraming tindahan, maraming tao at kung ano-ano pa sa daan. Hanggang sa nakakita siya ng mga taong nagkukumpulan. Dahan-dahan siyang lumapit at sumingit sa kumpulan ng mga tao. Nakita ni Pinocchio ang malaki at makulay na tolda. Yun ay isang tolda para sa circus. Isang payaso ang nakatayo sa may pasukan. Papasok na sana siya sa loob ng tolda pero agad siyang pinigilan ng payaso. Hindi ka pwedeng pumasok kung wala kang ticket! Napaisip si Pinocchio at ilang saglit pa, kinuha niya ang perang binigay sa kanya ng kanyang tatay. Kunin mo na lahat ito at bigyan mo na ako ng ticket. Binigyan siya ng tiket ng payaso at dali-dali siyang pumasok sa circus. Isang salamangkero ang nagtatanghal ng kanyang mahika at may oso ring nagpapakitang gilas. Manghang-mangha si Pinocchio. Wow! Anong klaseng lugar to? Nakita siya ng may-ari ng circus mula sa malayo. Oh, ano yun? Isang buhay na puppet? Kukunin ko siya para maging bahagi ng circus na ito. Hindi ko na kailangan ng mga taong magpapagalaw pa ng puppet. Nang matapos ang palabas sa circus, hinarang si Pinocchio ng may-ari ng circus. Hindi ka pwedeng umalis.
Gagawin kitang bahagi ng sirkus na ito. Buhay na puppet? Hindi po pwede. Kailangan ko po pong pumasok sa eskwela. Eh bakit ka pumunta rito imbis na dumiretso sa eskwela? Pasensya na po, nagsinungaling ako sa tatay ko. Binigyan niya ako ng pera para bumili ng mga libro pero pinambili ko ito ng ticket sa circus. Pakiusap po, hayaan niyo lang po akong umalis. Humayo ka na at magpakabait. Huwag ka na ulit magsisinungaling sa tatay mo. Binigyan niya si Pinocchio ng 5 gintong barya para pambili ng libro. Maraming salamat po, napakabait niyo pong tao, Ginoo. Kinuha ni Pinocchio ang pera at masayang umalis. Habang naglalakbay, isang tusong pusa at sakim na lobo ang nakakita kay Pinocchio na may dalang pera. Hoy, batang kahoy! Saan ka pupunta at bakit ka nagmamadali? Bibili kasi ako ng mga libro na gagamitin ko sa aking pag-aaral. Bibili daw siya ng mga libro. Bakit hindi mo na lang yan ipambili ng hamburger? Tsaka... Masarap na sorbetes! Pwede mo ba kaming hatian nun? Sige na! Kaso lang, hindi naman yata kakasya yung pera ko. Mukhang uto-uto itong batang to Pwede natin siyang nakawan. Tamang-tama lang yung pera mo. Meron kang 5 pirasong ginto na pwede mong itanim para tumubo at magbunga ng mas maraming ginto. Ha? Pwede pala yun? Siyempre naman! Sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung saan pinakamagandang itanim ang gintong dala mo. Naniwala si Pinocchio at sinundan ng pusa at ang lobo. Agad tumakbo paalis ang lobo nang hindi namamalayan ni Pinocchio. Sa kanilang paglalakbay, nakarating sila sa isang bukid. Sa tingin ko, dito mo na dapat itanim ang ginto mo. Naghukay ng lupa si Pinocchio. Agad niyang hinulog ang kanyang mga barya sa lupa at tinabunan ito. Tutubo na ang puno ng ginto at makakabili din ako ng mga libro at ng Amerikana para sa tatay ko. Ibibili ko rin kayo ng hamburger at sorbetes. Hehe, isa kang baliw! Umalis ka na! Akin na tong pera mo! Ha? Sa sobrang takot, napaatras si Pinocchio. Tulog siya sa isang malalim na butas. Ginoong pusa! Tulungan mo ako! Isa itong patibong na ginawa ng tusong lobo. Sa tingin mo, andito ako para tulungan ka? Baliw ka talaga! Kinuha ng pusa at ng lobo ang mga gintong barya at tuluyan ng umalis. Iniwan nilang mag-isa si Pinocchio sa loob ng patibong. Anong ginawa ko? Nagtiwala ako sa mga masasamang loob. Hindi ako nakinig kay tatay kaya nalilang ako ng pusa at ng lobo. Tama lang siguro sa akin ito. Bigla na lamang nagpakita muli ang diwata. Anong nangyari, Pinocchio? Paano ka nahulog sa hukay na yan? Kasi bibili dapat ako ng mga libro. Tapos tilaw ka ako ng 2 tusong hayop at tinapon ako dito sa hukay na to. Tapos kinuha pa nila yung pera ko. Pagkatapos magkwento, bigla na lamang humaba ang kanyang ilong. Ha? Ano nangyayari sa ilong ko? Bakit siya humaba? Dahil nagsinungaling ka. Patuloy na hahaba ang ilong mo sa tuwing magsisinungaling ka. Nahiya si Pinocchio sa kanyang sinabi, kaya inamin niya ang buong katotohanan sa diwata. Sa kanyang pagsasabi ng totoo, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang ilong. Dahil nagsabi ka ng totoo, palalayain na kita para makabalik ka na sa tatay mo. Pinalaya ng diwata si Pinocchio mula sa hukay gamit ang kanyang mahika. Salamat, mahal na diwata! Pagpalain ka ng Diyos. Magpakabait ka, Pinocchio. Huwag ka nang magsisinungaling. Nagsimulang lumakad papauwi si Pinocchio. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang kaibigang si Romeo. Teka, sandali lang, Pinocchio. San ka ba pupunta at madaling-madali ka? Sumama ka muna sa akin. Pupunta ako sa Toyland. Toyland? Saan yun? Bakit naman ako pupunta doon? Dahil marami doong laruan at candy at tsokolate. Walang mga magulang na pwedeng sumuway sa'yo. Walang magpapatigil sa'yo maglaro at walang mamimilit sa'yong mag-aral. Para maganda nga dyan Sige, tara! At sumama nga si Pinocchio sa kanyang kaibigan papunta sa Toyland. Naglaro silang dalawa at kumain ng maraming candy. At masaya silang naglaro ng iba't ibang mga laruan. Ilang araw silang nanatili sa Toyland. Isang araw, biglang may naramdamang kakaiba si Pinocchio na nangyari sa kanyang katawan. Tinubuan siya ng buntot at mga tenga na parang buriko. Ano nangyayari sa akin?
Kababalaghan yata nangyayari sa lugar na to. Mula sa malayo, nakita si Pinocchio ng lalaking nagpapatakbo ng mga buriko. Bilisan nyo! Kung hindi, ibibenta ko na lang kayo sa palengke, mga inutil! Napagtanto ni Pinocchio na isa na naman itong patibong. Pagmamay-ari ang Toyland ng isang masamang lalaking nagbibenta ng mga buriko. Inaakit niya mga bata sa mga candy at laruan at pagkatapos, ginagawang buriko ang mga ito. Mabilis na tumakbo si Pinocchio para makatakas mula sa Toyland. May narinig siyang mga kwento pagdating niya sa pamilihan sa bayan. Nabalitaan mo ba yung nangyari kay Geppetto? Hinanap na raw niya sa buong bayan ng kanyang anak pero hindi niya nakita. Kaya naglayag siya sa dagat at doon naghanap. Oo, at narinig kong lumubog ang kanyang baga sa bagyo. Kawawang matanda. Lungkot na lungkot at sising-sisi si Pinocchio sa narinig na balita. Kaya tumakbo siya patungo sa dagat at tumalo ng walang pag-aatubili. Nang mapagtanto ang kanyang kamali ang nagawa, agad na bumalik sa normal na anyo si Pinocchio. Nawala na ang kanyang buntot at malaking tenga. At dahil sa yari siya sa kahoy, lumangoy siya ng lumangoy kahit hindi niya alam kung saan siya tutungo. Nang makarating siya sa gitna ng karagatan, may isang malaking bibig mula sa ilalim ng tubig ang lumunok sa kanya. Isang malaking pating! Hala, nasaan ako? Bakit sobrang dilim dito? Tatay, ano ba itong nagawa ako? Sana makita na kita ulit. Oo naman anak, nandito ako para sa'yo. Tatay! Pinocchio! Nagyakap ang mag-ama nang makita nila ang isa't isa. Tatay, patawarin niyo po ako at nagsinungaling ako sa inyo. Ginastos ko po ang pera niyo para manood ng circus. Kinuwento ni Pinocchio ang buong katotohanan sa kanyang tatay. Walang anuman anak, pinapatawad kita. Kailangan makatakas tayo mula dito. Pero papaano? Tatay, may dala ka pong posporo, hindi po ba? Oo, At maraming kahoy na nakakalat dito sa paligid. tama. Sisindihan ko ang mga kahoy at iihawin ang mga isdang kinain ng balyena. Yun ang ginawa ko kaya nabuhay ako dito sa loob. Opo, tatay. Kailangan nating sindihan lahat ng kahoy dito. Hanggang makarating sa ilong ng balyena ang usok. Magandang ideya, Pinocchio. Bakit hindi ko ba naisip yan noon? Nangolekta sila ng maraming kahoy at sinindihan ng mga ito. Lumabas ang itim at makapal na usok mula sa apoy. Naramdaman ng balyena ang nasusunog sa loob ng kanyang tiyan. Umubo siya ng umubo hanggang sa tuluyang nailabas si Geppetto at Pinocchio. Lumangoy ang mag-ama patungo sa dalampasigan. Pinocchio, niligtas mo ang buhay natin! Ginawa ko lang po ang aking tungkulin bilang inyong anak. Pinagmamalaki kita. Sa panahong iyon, dumating muli ang diwata. Pinocchio, sa wakas napatunayan mong isa kang mabuting anak. Niligtas mo ang iyong ama. Tulad ng sinabi ko, bibigyan kita ng espesyal na regalo. Sa huling pagkakataon, ginamit ng diwata ang kanyang mahika kay Pinocchio. Para may tumitibok. At ang aking balat. Tao na ako. Tumitibok na ang aking puso. Mahal na diwata, binigyan mo ako ng tunay na anak. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Yan ang iyong gantimpala. Kapag gumawa ka ng mabuti, pagkakalooban ka ng Diyos ng maraming biyaya. At simula noon, namuhay si Pinocchio at Geppetto ng masagana at patuloy na lumikha ng mga laruan para sa mga bata.